Ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, oh, pro-China yan. Okay lang po. Wala pong problema. Hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno na isang unipermado pa ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Kaya kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niyang ulitin. Sapagkat pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. So- we would not have put this resolution and authored it if we felt See, Mr. so Tariela. that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng isang President, bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them well, now... Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide Mr. ulit? President, we beg Mr. to disagree. President, The Department of National Mr. President, Defense tignan niyo naman po. has issued a statement condemning China's remarks, Mr. No, President. we're not talking about... Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa... Let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards me? China. It's about decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. You are simplifying what Session is is a suspended for 1 minute. complicated international. I've made my point. Just for the record also, the resolution does not make mention of the caricature. So I'm not sure where Yes. where the point of the caricature is being Mr. President. pointed out. I will go there after this point, Mr. President. No. Sir President, Rule 93, acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed parliamentary. From kindergarten, Mr. President, we are taught certain rules. How to address the teacher, how to respect your neighbor, paano i-address yung matatanda, di ba? Ganon din po sa international affairs. You do not mess with their flag and you do not mess with their symbol of authority, their king, sultan, prime minister, or president. The question kay Commodore Tariela is, officially sanctioned ba yan? Which tama na tanungin ng Chinese ambassador, bakit? If a general in China makes a caricature of President Bongbong, dapat i-protest ng ating ambassador. At dapat tanungin, official ba yan? Because we cannot look underhanded pagdating po sa international community. Hindi pwede ang Pangulo makikipag-usap na eto walang personalan and then yung general mo, personal. So, I'm sorry I reacted because anyone who sees the caricature is not a flattering caricature. So wala akong problema sa pinaglalaban ni Commodore Tariela. Pero hindi naman tayo fraternity dito sa Pilipinas na mali na nga Brad mo,
pero dahil bugbugan sa ibang bansa, sasabihin mo tama Brad mo. Mali eh. Mali. I don't propose a resolution, but the guy should apologize and just say na, tama pinaglalaban ko, pero mali na ginawa kong ganyan. Now, if he wants to do that, he resigns his commission. He can go around, he can join the media, he can be a blogger, he can be a professor, he can be like Ronald Llamas and call himself a influencer or a political analyst, di ba? Ang pinag-uusapan po natin, exclusive economic zone lang. Kaya po Mr. tayo President. nakukumpyos. Kanina po tinatanong kung merong coordinates ang China. Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Kapag yan po ay tiningnan ninyo at pinag-aralan po ninyo yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Sana man lang yung West Philippine Sea, kapag ka lahat po ng kailangan ng United Nations, kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin eh. Nagdi-declare tayo ng 200 nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso eh. Tingnan po ninyo yan. 6.1, yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea, kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. Ito nga po kaya ko kahit napakahirap ay gusto nating pag-aralang mabuti kasi dito po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Akala natin may nangunguha ng saang ganang atin, samantalang yung sa ganang atin, hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Ang maganda sana, yung talagang exact coordinates, makukuha natin. Pero paano po natin magagawa, Mr. President? Ino-occupy natin, for example, yung munisipyo ng Pag-asa. Labas yun sa ating exclusive economic zone. Paano natin guguhitan yun halimbawa? Labas sa ating exclusive economic zone, samantalang yung Pag-asa, nandun na sa high seas. Hindi po pwede mangyayari, Mr. President, because that is violative of the UNCLOS. Hindi po tayo pwedeng tumahak sa high seas. At magliliprat po siya from the exclusive economic zone para enclose niya lamang, for example, yung Parola, yung Tito, yung sinabi nating 4 kanina na bahagi na inoccupy ng ating bansa, ngunit labas po ng exclusive economic zone. Paano ngayon yun? Eh di kapag ka sinabi natin, we were awarded our exclusive economic zone, o umalis na po tayo doon sa mga features na inoccupy natin ngayon, simply because they are not enclosed by the West Philippine Sea. Walang ginawa yung arbitral award eh. The arbitral tribunal did not adjudicate yung pamumosisyon nila sa mga features. Hindi naman niya sinabi, China, umalis ka na dyan sa mga inoccupy mong features. Meron ba siya sinabing gano'n? Wala po. And China continues to occupy those features. Meron din tayo. Meron din ang Vietnam. Kaya po disputed ngayon eh. Kahit na po in-award ang West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, it's still a disputable waters. Dahil nga, wala pa tayong coordinates na isasubmit na nire-require po sa atin.